Mag-aanim na taon na mula nang kumala sa Pilipinas sa International Criminal Court pero nananatiling matunog ang pangalang ICC sa ating bansa dahil sa umano'y patuloy na investigasyon nito sa war on drugs ng Administrasyong Duterte. Ano nga ba ang ICC at kaya ba nitong ipaaresto ang mga sangkot sa umano'y extrajudicial killings? Narito ang unang bahagi ng special report ni Darlene Cai. Hindi raw pahuhuli ng buhay sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkamarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Sabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, hindi makikipagtulungan ng gobyerno ng Pilipinas sa ICC. Let me say this for the 100th time. I do not recognize the jurisdiction of ICC in the Philippines. The Philippine government will not lift a finger to help any investigation that the ICC conducts. Pero teka, ano ba muna ang ICC? Ang International Criminal Court ay isang korteng nakabase sa The Hague, the Netherlands. Binubuo ito ng 123 state parties o mga bansa mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Iniimbestigahan at nililitis nito ang mga individual na pinaniniwala ang gumawa ng mabibigat na krimen tulad ng genocide, war crimes, crimes against humanity, at crime of aggression. Binuo ito noong 1998 sa pamamagitan ng Rome Statute, isang international treaty kung saan nakasaad ang mga layunin, mga patakaran at sakop ng ICC. Yung ICC ay produkto noong karanasan ng mundo sa mga atrocities. Napag-isipan ng international community na bumuo ng isang korte para maglitis ng ganoong mga krimen kasi malimit kung ang estado ang nag-commit ng krimen, hindi niya yun papanagutin. Noong 2011, sumali ang Pilipinas sa ICC sa ilalim ng Administrasyong Aquino. Kasama sa mga sumuporta dyan ang nooy senador na si Pangulong Bongbong Marcos. March 2018 nang tumiwalag sa ICC ang Pilipinas sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Nangyari yan isang buwan matapos i-anunsyo ng ICC Office of the Prosecutor na sisimulan nito ang preliminary examination sa mga umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng anti-illegal drugs campaign ng Administrasyong Duterte. Dati nang iginiit ni Duterte na wala siyang ginawang paglabag dahil ang mga namatay sa ilalim ng drug war ay nangyari raw sa mga lehitimong police operations. Kinailangan daw ng mga pulis na depensahan ang kanilang mga sarili laban sa mga suspect. Bukod dyan, wala raw jurisdiction ng ICC investigation sa Pilipinas. Naging epektibo ang withdrawal noong 2019. Pero patuloy pa rin ang investigasyon ng ICC. Giit nila, sako pa rin ng ICC ang anumang krimen na ginawa sa loob ng mga taong miyembro pa nila ang isang bansa. Ang saklaw ng investigasyon sa Pilipinas ay mula 2011 hanggang 2019. Posible naman na para nga maiwasan mo yung investigasyon, aalis ka na lang sa ICC. So naglagay sila ng ganoong provision na hindi mawawala yung investigasyon na yun kung nasimulan na bago ka pa umalis. So yun yung pinag-aawayan nga nila ngayon doon sa kanilang mga submission sa ICC. Batay sa opisyal na proseso ng korte, ang inaabangan ngayon ay ang paglabas ng summons to appear o arrest warrant laban sa suspect o mga suspect. Hindi pa man formal na pinapangalanan bilang akusado, maugong ang pangalan ni dating Pangulong Duterte bilang pinuno ng nakaraang administrasyon. Aarestuhin na nga ba si Duterte? Abangan ng sagot sa ikalawang bahagi ng aking special report mamaya. Ito ang unang balita. Darlene Cai para sa GMA Integrated News.
Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.